Nakipag-areglo na raw sa pamunan ng Valis Express ang ilang biktima sa aksidente sa Quirino Highway. Para sa karagdagang detalye, may live report si Ian Cruz. Ian. Yes, Jiggy, 3 nga sa 18 sugatang biktima sa aksidente kinasangkutan ng Valis na express liner sa boundary ng Caloocan at Quezon City ang nakipag-areglo na. Ayon sa Traffic Sector 2 ng Quezon City, naisampa na ang mga reklamo laban sa driver na si George Pasi sa Piskalya. Kung mayroon man daw makipagkasundo na biktima, ay hindi na nila saklaw ito. Tinanggap ng piskal ang lahat ng reklamo pero pinaimbestigahan pa ang ukol sa reklamong paglabag sa Anti-Drunk and Drug Driving Act. Ilang mga sugatan sa aksidente rin ang nagtungo sa tanggapan ng Valis na Express sa San Del Monte, Bulacan para humingi ng assistance kanina, pero may mga hindi pa rin nakakuha ng tulong kanina, GB. Tumaharo ay kinalulungkot ang pamunan ng Valis na Express na nagpositibo nga sa droga si Pasi sa pagsusuri ng PNP Crime Lab. Negatibo kasi siya sa ipinagbabawal ng gamot na mag-apply sa kumpanya noong isang taon. Kahapon nasa 66 na bus drivers at konduktor ng Valis na Express ang sumailalim na sa drug test, habang kanina ay nasa 36 na iba pa raw ang sumalang sa drug test. Tiniyak naman doon ang pamunan ng Valis na Express na makakabali sila ng pera habang suspendido nga ang operasyon ng kanilang biyahe. Ngayong hapon dinala na ng Valis na Express ang 37 plaka ng kanilang mga bus sa LTFRB. Kulang pa raw ito ng ilang plaka mula nga sa city at provincial buses. 62 bus ang inanunsyo ng LTFRB na suspendido na bus nga ng Valis na Express, pero sa preventive suspension order, 55 bus lamang ang nakasaad. Hanggang sa Lunes ng umaga, kukumpletuhin daw ng Valis na Express ang pagsusunite ng mga plaka. Sa Martes naman, Gigi, itinakda ang pagdinig ng kanilang kaso sa LTFRB at nabanggit din sa atin Attorney Ariel Enrile Inton na board member ng LTFRB. Kailangan daw na madala ang lahat ng mga plaka sa LTFRB sapagkat isang araw ito sa titingnan nila doon sa hiling nitong Valis na ma-lift na itong suspension order laban sa kanila, Gigi. At iyan, itong ang pag-atras ng ilan sa mga biktima para magreklamo, inaasahan din ba ng Valis na darami pa ito? Lalo yung mga hindi gaanong nasaktan o minor injuries lang, anata mo? Gigi, yun nga ang kanilang inaasahan na makipag-settle na sa kanila yung mga biktima, lalo na nga yung mga diniklara na na ligtas na talaga sa tiyak na kapahamakan, yung nakapagpa-CT scan na, yung nakapagpa-X-ray na, na sinabi na ng ospital na sila iligtas na at kailangan na lamang magpagaling. At sinasabi naman nila, Gigi, na even yung mga hindi nila pagpasok sa kanilang mga trabaho ay babayaran din naman daw nila. Pero yung mga namatayan, Gigi, masakit pa rin para sa kanila na tanggapin ito. At yung ilan nga sa mga nakausap ko, syempre, yung iba nasa ospital pa rin hanggang ngayon. May isa pang nasa ospital. Sinasabi nila na kailangan gumaling muna yung kanilang kaanak bago nila maisip yung ganyang opsyon na pakikipag-areglo, Gigi. Oo, at nabanggit mo na halos lahat sa mga driver nila ay naisailalim na sa drug test. Kailan inaasahan na lalabas itong resulta nito? Sige, yung resulta niya isang kumpanya kasi ang gumawa nito nung drug test na ito. Inaasahan natin, Gigi, as early as Monday may resulta na itong kanilang mga test. At yun nga, Gigi, kinalulungkot nila yung pangyayari doon sa kanilang driver na si Pasi sapagkat every 6 months pala ay nagkakaroon ng random drug testing dyan sa Valis na Express. At katunayan, may mga nakita pa nga tayo na mga nakapaskil doon sa kanila ng mga ilang buwan na nakakaraan na kapag hindi sila nag-comply dun sa mga mandatory drug test at saka dun sa random drug testing ay matatanggal nga sila sa trabaho, Jig. Maraming salamat, Ian Cruz.